Alam niyo po, pagka humarap ako sa inyo, natetense ako. Katulad niyo ay parang mga 10-wheeler truck pag ako'y nagmumotorsiklo. Pag sila ay bumubusina na sa hulihan ko, hindi ko alam kung paano ako tatabi. Yan ang katulad niyo. Kayo ang kaibahan lang, nasa harapan ko kayo. Hallelujah. Okay, good morning po. Naniniwala po ko na bagamat iba-iba yung ating pinagdaanan sa araw na ito, God is still good to us. Di ba? Alam ko po na marami pang gustong magpasalamat sa inyo, pero baka nahihiya. Pero I'm sure na maraming ginawa ang Diyos na mabuti sa iyo. Di ba? Pakitaas nga ng kamay kung ang Diyos ay may ginawa sa iyo na maganda. Ayan. So, hindi naman naging lingid sa atin. May mga kapatid po tayo sa pamilya po ng ating mga minamahal na pastor, di ba? Pansamantala bang tawag doon na sila'y iniwan ng kanilang, ang tawag po doon, apa. At alam ko, ang pakiramdam ng iniwan ng mga magulang, magkakahalo yan minsan. Di ba? Yung masaya ka kasi hindi mo na makikitang naghihirap sila. Malungkot dahil matagal-tagal mo silang hindi makikita. Halo-halo. Kasi kami po ay totally wala ng nanay, wala ng tatay. Pero pagka nagkakasakit ka, maalala mo yung magulang mo. Di ba? Ganon minsan. Kasi yun yung mga panahon na walang ibang yayakap sa iyo pagka ikay may sakit. Magulang lang. Walang ibang mag-aalaga at magtsatsaga sa iyo, kundi magulang lang. Kaya yung may magulang pa, bigyan nyo ng pansin ang mga magulang nyo. Kasi pagdating ng araw, wala na yan. Diba? Ayan. So, pwede ba nating awitin yung God is so good? Kahit nakaupo ka lang, wag ka nang tumayo. Gusto ko lang maging refresh yung sarili mo today. Na kahit kailan ang Diyos ay hindi nagtangka na ikaw ay pabayaan. Di ba? Walang pagtatangka ang Diyos na miminsan na maalala mong pinabayaan ka ng Diyos. Okay, can we close our eyes and nagsilang tong kantang ito, yung mga kapanahunan namin ni na Brother Roy, kinakanta na ito eh. Kaya si Brother Roy may edad na yan. Mukhang bata lang. Ayan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Alam niyo po, makakanta niyo yan kapag alam mong ang Diyos ay napakabuti sa iyo. Di ba? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Okay, how was your morning today? Kamusta po yung umaga natin, mga kapatid? Good?
Very good. How was your breakfast? Sino po ng mga nag-breakfast dito? Naalala ko, mayroon tayo isang buting kapatid, before they will started in prayer, nagtatanong kung ano-ano, just to, parang icebreaker. Ano ang niluto mong ulam ngayon sa hapunan? Diba? Ang tanong ko naman ngayon how's your breakfast today? Sino nag-breakfast ng hotdog? Egg. Eggplant. Egg yolk. Red egg. Any kind of egg. Di ba? Yung may maaabot today, just touch. Touch him, touch her, and pakiramdaman nyo. Sige, pakiramdaman nyo lang. Hipuin nyo lang. Mainit ba yan? Malamig? Nanlalamig? Naglalagablab? Nag-aapoy? And tanongin nyo, how is your body temperature? Ayan. Sige po, yung may maaabot. How is your body temperature? Mainit ang panahon, ano? Kaya medyo, kahit wala kang lagnat, mainit ang katawan. Alam nyo, itong ganitong panahon, hindi ako natutuwa pagkatabi ko asawa ko. Ang init ko ng pangangatawan niya. Minsan, tinakasan ko yan, isang gabi, natulog ako doon sa simento. Kasi siya, ang init katabi, sa totoo lang po. May ganong mga katawan na kahit walang lagnat, ang taas ng body temperature niya. Di ba? Now, this is my personal question to you. How is your spiritual temperature? How is your spiritual temperature? Yung bang init ng iyong physical today ay kasing init ng iyong spirituality sa araw na ito. If you ask someone, how many percent do you love the Lord today? Or sa mga nagdaang araw? Ilang porsyento kaya na ang Panginoon ay mainit ka sa Panginoon? Wala lang tayong, anong tawag doon? Barometer ba yon para matest kung gaano kainit yung temperatura? Paano natin kaya masusukat yung spiritual temperature natin? Siguro kung maimbento na, before the believer enter to the church, merong sukatan ng spiritual temperature, siguro magkakaalaman tayo, no? Tapos unang-una, yung pastor, ang mababa ang spiritual temperature. Nagkukulang. Pastor. Hindi kaya nakakahiya yun sa miyembro. Tapos yung a little brother in Christ, sister in Christ, yun yung may nasa, kumbaga sa lagnat, over na doon sa 40-48 body temperature ang init. Di ba? So anyway, purihin po ang Panginoon. Have you read Luke chapter 3 verse 23? Sino po yung may 30 years old na dito pataas? 30 years old, marami na ba tayo? Di ba? 29 pababa. Ayan. Sa Luke chapter 3 verse 23, do you know how old Jesus was when He started preaching the gospel? Alam nyo ba kung ilang taon si Jesus na mag-umpisang mangaral ng Ebanghelyo ang ating Panginoon? He was 30 years old. He was 30 years old. At napaka-iksi lang, mga kapatid, noong panahon ng kanyang pangangaral. And I do believe na that's the reason why he chose the first 12 disciples turned into apostles. Ayan. 30
turning from disciples to apostles, ibang usapan daw yon. Not every disciples became an apostle. Pero there was disciples became an apostles. At yun po yung 12. No? The chosen 12. Pero lahat tayo disciples. Pero hindi na tayo tinawag bilang apostles. Kasi nung pinili itong 12 from being a disciples, turn into apostles, ay nandoon po yung personal delivery ng authority ni Jesus Christ. Binigyan sila ng personal authority. Kung ano yung authority ni Jesus, yun yung ipinasa niya doon sa 12 disciples who became an apostles of Christ. So, ang punto ko po rito, even from Jesus to the apostles, ay meron po silang missions. Dito, dito po sa Christ to the Philippines Incorporated, ay makikita natin yung vision, mission, core values. Wala yung evangelism, but evangelism is under in missions. Mission kasi, pag nag-mission ka, you are probably makapag-establish ng church. Pero pagdating sa evangelism, you can share the gospel of God even without establishing the church. So pag nag-mission ka, talagang for sure dapat may established church ka before you leave that place. Pero sa evangelism, which is under the mission, kasi hindi ka naman pwede mag-mission without evangelism work, evangelistic strategy or whatever, hindi ka makapag-establish ng church. Ayun. Kaya sometimes sa mga local missions natin, we are able to establish churches. Hindi man globally, hindi man internationally na tayong mga misyonero, pero pagdating sa mga locally, ay pwede tayo o meron tayong kakayahan makapag-establish ng church. Okay, makikita po natin, from Jesus Christ, no, binigyan siya ng mission ng Panginoon, and then, pumunta rito siya sa lupa, dala ang mabuting balita. The words that came from His Father. Dala niya yung message ng Kingdom of Heaven. At mula kay Jesus, ipinagkatiwala niya ang message nito sa mga disciples, and the rest of the disciples, lahat yon iisa ang message nila, iisa ang mensahe nila, which is preaching the gospel, preaching the Kingdom of Heaven. Now, kaya po tinanong, kung ilan sa atin dito, o kung kailan si Jesus nag-umpisa ng kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, meron ba sa atin at the age of 30, na born again na siya, ay nag-umpisa na rin siyang mangaral. Katulad ni Jesus. Nung umabot siya sa 30 years of age, doon nag-umpisa yung kanyang mission, doon nag-umpisa yung kanyang preaching ng Kingdom of Heaven. Talagang parang itinakda na yung age na ito na makapagdala ng mabuting balita. Pero tayo, mga kapatid, minsan, ay parang hinihintay pa natin na katulad ng iba na mas bata sa atin ngayon, mas bata sa amin. No? Kung sakali ba na starting today at wala ka pang 30 years old, are you sure na kaya mong sumunod sa Panginoon at the age of 30, you can begin your mission, yung preaching the gospel, yung mangangaral ka na ng salita ng Diyos. Wala naman po tayong ibang mission. Wala tayong ibang dala-dalang mensahe o dadalhing mga mensahe sa ating pangangaral, kundi ang mabuting balita, ang ipangaral, ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng langit o ang kaharian ng Panginoon. O lalampas na tayo at the age of 30 na wala pa ring pagsunod sa Panginoon. How sad! Kaya it is not just a message, kundi maging magandang pasimulain ito bilang hamon sa mga wala pang age 30. Para pag dumating sa age na ito, you can remember how Jesus started preaching the gospel at the age of 30.
Pero doon naman sa pagdating sa spirituality, kung wala ka pang 30 years of age to your spiritual experience, at kung dumating na, nasa 30 years na pala ako sa pagiging mananampalataya, pero hindi pa ako nagpapagamit sa Panginoon. Tapos lumampas na nga, you miss that opportunity. Kaya dapat physically, spiritually, pagdating ng 30, maging katulad na tayo ng Panginoong Yesus. Nadala-dala na ang mabuting balita na gustong iparating ng Diyos sa lahat ng mga tao. And it is a good opportunity na tayo pong lahat ay mabiyayaan ng pagtitiwala ng langit, ng Diyos, na dalhin natin ang mabuting balita. Diba? Isang dakilang blessings, mga kapatid, blessing, na yung message of heaven ay entrusted, pinagkatiwala sa iyo. Pero you missed. Hopefully, hindi mo siya ma-miss. Pero napakalaking sayang kung yung mensahe ng langit ay hindi natin magampanan bilang isang tagasunod ni Kristo. Sayang. Kung hindi natin magagamit yung opportunity na ito, na ang mensahe ng langit na ipinagkatiwala sa mga naunang Kristiyano ay ipinagkatiwala sa Panginoon. Maraming pwedeng katanungan sa bawat isa sa atin na bakit nga ba tayo pinagkatiwalaan una ng buhay na walang hanggan? Bakit pinagkatiwalaan tayo na matapos tayong iligtas ng Panginoon ay ipagkatiwala sa atin ang mensahe ng kalangitan? Ano ang meron kaya tayo at tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos? Matanong na ba natin sa ating mga sarili? Although na kami mga pastor ay lagi nanghihikayat, humahamon sa bawat isa na tayo magpagamit sa Panginoon, pero marami sa atin ang bumabaliwala, pero hindi nagbibigay ng isang mahalagang katanungan na bakit nga ba na yung mensahe ng langit ay ipagkakatiwala sa akin. Ano ba ang nakikita ng Diyos sa akin? Para yung napakahalagang mensahe ng langit na dinala mismo ng ating Panginoong Yesus na magliligtas sa maraming tao ay ipinagkatiwala niya sa atin. Siguro, maikukumpara natin ito, bagamat hindi kasing halaga ng pagtitiwala ng Diyos sa pagtitiwala natin sa atin na magdala ng salita ng Panginoon. Ay yung ikaw yung pagkatiwala ng isang presidente ng kumpanya na kahit ikaw lang yung magdala ng sulat doon sa isang tao, mula doon sa presidente ng iyong kumpanya, pinagkatiwala ang napakahalagang sulat na ito na dapat makarating doon sa specific na taong ito. Siguro siyang-siya ka na, biruin mo, nagtiwala sa iyo ang presidente ng kumpanya. Diba? Sulat ito coming from the president. Tapos dadalhin mo doon sa isang tao. Kaya doble for sure ang iyong gagawin pag-iingat. Kasi nagtiwala yung presidente ng isang kumpanya para ipagkatiwala sa iyo itong napakahalagang sulat para dalhin sa isang tao. So sana may ganun po tayong kaisipan, no? Kaisipan na napakahalaga ng mensaheng dala-dala po natin. Okay, from 2 Corinthians chapter 11 verse 23-28. Alam niyo po, maraming simbahan at kabilang po tayong marahil dito, followers of Christ, ang gusto ng bunga. Lahat tayo gusto natin ng bunga. Every one of us wants that this church will be populated by people. Gusto natin, pagdating natin, paglinggo, mga kapatid, may mga bago tayong kaluluwa na i-greet. Kaya yung iba siguro tamad nang mag-ikot. Kasi same faces, same persons. Linggo-linggo na lang, walang bago. Parang gusto mo na lang sabihin, nakakasawa na makita ang pagmumukha nito. Wala ka man lang bang makakamayang bago? Wala ka man lang bagong makakamayan? Pero yan ang lahat. Gusto ng maraming churches
Yung bunga, pero ayaw ng bayad. Sino dito kumain, hindi nagbayad? Kumain sa unlimited restaurant, tumakbo, 1, 2, 3. Mahuli, maghugas. Dahil mabagal ka eh. Di ba? Lahat kayo nagbabayad. Pero sa churches, sa maraming churches, gusto ng maraming bunga, gusto populated. Populated ang church, punong-puno, umaapaw. Dreams ba natin yon? May dream ba tayong ganon? Na kapag pumasok ka, wala ka ng maupuan? Ay ngayon, kahit pumasok ka, pumikit ka, may mauupuan ka. Di ba? Hindi pa tayo populated ng maraming tao. Though we are praying that this church should be populated by new believers. So gusto ng revival, pero ayaw ng rejection. Ayaw ng sacrifice o discomfort. So meaning, ang revival, kailangan mangyayari ang revival. Yes, revival comes from the Lord, comes from heaven, pero merong mga bagay, may mga sangkap na masasabi, nandun yan rejection, nandun ang sacrifice, nandun ang discomfort. Pero alam niyo po, kung titingnan natin sa buhay ni Apostle Paul, makikita natin, ang evangelism ay hindi laging madali. Ang totoo, may presyo po ito. May presyo ito. Okay, pamagat po na mensahe today, the cost of, kung meron mang the cost of discipleship, meron pong cost ang evangelism. The cost of evangelism. The question, what does a believer who is serious about soul winning have to pay for? Ano ba ang kailangang bayaran ng isang mananampalatayang seryoso sa soul winning? Gusto natin ma-soul win ang mga taong malapit na sa atin? Gusto nating ma-soul win ang mga laman ng sambahayan natin that until today, they are not evangelized. Though, nasesharean po natin. Baka minimal yung ating pangangaral pag sa-share sa kanila ng ebanghelyo, ng karya ng langit. Kaya nga sabi sa buhay ni Paul, sa konteksto na ating binasa, evangelism is not so easy. It is not easy. So anong kailangang bayaran ng isang mananampalataya? Na seryoso sa soul winning. So ang layunin natin, mga kapatid, ang malaman natin na ang tunay na soul winning ay may kabayaran. Pero tandaan po natin, ang halaga ng isang tao higit pa sa anumang kapalit. So ano po yung mga kabayaran? Maiksi lamang po ito. For sure. Number 1, pagdurusa para kay Kristo. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 24-25. Ano po yung number 1? Pagdurusa para kay Kristo. You see? Ang pagiging tagasunod ni Kristo is also not easy. Hindi ho madaling sumunod kay Kristo. The more you follow Christ closely, mas humihirap. Pero kung ikaw ang tipo o klase ng tagasunod ni Kristo, far from afar, madali lang. Madali lang. Yung tipo ng pagsunod mo kay Kristo ay pangmalayuan. But at least, pwede mo sabihin, at least, sumusunod ako kay Kristo. Malayo nga lang.
Pero pag malapit at lumalapit ng papalapit ka, na sumusunod kay Kristo, medyo mahirap po talaga. May kahirapan na. Okay, verse 24 to 25. Sabi po rito, 5 times the Jews have given me their punishment of 39 lashes with a whip. 3 different times I was beaten with rods. Once I was almost killed with rocks. 3 times I was in ships that were wrecked. And one of those times I spent the night and the next day in the sea. Iyon. Okay. Alam niyo po sa kautusan, 40 lashes with a whip was the maximum number of strokes the law permitted. Hanggang 40 lang. How many stripes, how many whips yung tinanggap ni Jesus, mga kapatid? Before he was crucifixed. Before the crucifixion of Jesus. Anyone? Kung ilang times? Siguro, based sa law, ang maximum is 40. Sino ho rito? Bata, mga dalaga na yun, may asawa, may pamilya na. Ang pinalo ng magulang, 39 whips. Sino? Sino nakaranas? Ay, hindi ako pastor, mabait ang magulang ko. Meron ganun, di ba? Mga mababait ang magulang na talaga hindi namalo kahit maling-mali. Pero yan ang turo ng Bible, ang mamalo. It is biblical. Oh. Biblical ang pamamalo. Siguro, ano lang, tansyahin na lang natin. Siguro 40. 40 na palo, no? Pero yung po yung ayon sa kautusan, sa Deuteronomy 25 verses 1 to 3. Usually, the Jews gave only 39. Kaya si Paul nakatanggap ng 39 whips. They were afraid that if they gave 40, they might miscount and actually give 41 and thus be guilty of breaking the law. Pwedeng makumit kung mabigyan ng sobra sa 39. But you know, these beatings were very severe and sometimes people died under them. Kaya tayo po, sa totoo lang, ay lubos na humahanga una sa Panginoon kung siya man ay tumanggap ng 39 na palo or whips. Kasi sa mga panahon na yon, sapagkat yung pamamalo pala, hindi lang basta palo. 39 whips. Very severe. At ang sabi, kung hindi kaya ng tao, pwedeng ikamatay ng pinapalo. Kaya ang Panginoon, just imagine, and even Paul, na sinabing tumanggap siya ng 39 whips. Nakatanggap siya ng pamamalo, pambabato. Kita niyo po, sa verse 24 to 25, nandun na napakarami ng kanyang pinagdaanan, bunga ng pagsunod niya sa Panginoon. So meaning, Paul did not just preach, he also bleed. Hindi lang siya nangangaral, hindi lang puro salita ang kanyang dala-dala, kundi dahil sa pagsunod sa Panginoon, ito ang kanyang naranasan. He also bleed. Dahil sa kanyang pagdadala ng mabuting balita just to save the human, the mankind, like the Lord, like Jesus. Ito ang kanyang pinagdaanan. Mga kapatid, may pagdurusa para kay Kristo. I don't know kung naranasan ni Paul yung pakanta-kantang katulad ho natin. Hindi ko alam, ni pumasok sa imagination ko, kung si Pablo ay nakaranas ng pasayaw-sayaw sa loob ng simbahan. O pwede naman natin sabihin, Pastor, he was a missionary. O ano naman? Hindi na ba pwedeng sumayaw-sayaw ang isang misyonero? Hindi na ba siya pwedeng mag-join
other believers na pakanta-kanta sa simbahan? Pagka missionary ba, bawal na ang magsaya? Pero hindi sumagi sa aking isipan kung nagagawa pa ni Pablo na makipagsaya, makipagpuri kasama ng mananampalataya during his times, na katulad ho natin. Na pinagpapawisan lang just because mainit ang panahon, not just because of our serving the Lord. Paul did not just preach, he bled. Hindi niya itinuring na ang persecution bilang hadlang, kundi bahagi ng calling. Alam niyo po, ang pagmamahal ng isang tao kay Kristo ay nasusukat din sa kung ano ang kaya niyang tiisin para sa Kanya. Kung gusto po nating sukatin ang ating pagmamahal kay Kristo, nakadepende yan sa kung ano ang kaya mong tiisin para sa Kanya. Pagmamahal. So parang isang sundalo, mga kapatid, no? Or, again, yung persecution, hindi po hadlang para kay Pablo, kundi bahagi ng pagkatawag sa kanya. Part of his calling. Sino ang mga tinawag dito ng Panginoon? Are you ready to bleed for Christ? Are you ready? Huwag na yung mamatay, bleed na lang. Bleed. Yung bang pang-ahit, bleed. O di ba pag nag-ahit ka, na-bleed ka, nagdudugo? Na-bleed ako. Huwag na yung mamatay. Medyo mabigat yun yung mamatay Kasi, kay maglingkod ka kay Kristo, kay hindi ka sumunod, kay bumaliktad man ang pagiging mananampalataya mo, mamamatay ka rin naman. Di ba? Lahat ng mga tao sa labas ng iglesyang ito, mamamatay din without following Christ. Pero dito na lang, simple. If you love the Lord, are you ready to bleed for Christ? Are you ready to be hungry for Christ? Thirsty for Christ? Kasi yun ang naranasan ni Paul. May paghihirap para kay Kristo. So parang isang sundalo na alam niyang may panganib sa laban. Pero hindi siya umaatras. Alam niyo po sa pagtitraining, pag pumasok ka na sa sundalo, antimano, sa mga unang linggo ng iyong training, sinasabi na, pag mahina ka, paano kung nasa labanan ka na? Hindi mo alam ang dumapa pag binabaril ka na. Hindi mo alam kung paano magtago pag binabaril ka na. Kinakanyon ka na. Hindi mo alam magpaputok ng baril. Kahit hawak mo yung baril, wala kang dalang bala. Sinasabi na po yan sa mga trainer o sa mga trainee. Na matapos ang pagsasanay, may gera, may labanan. Hindi po ang isang sundalo matapos makagraduate sa training at pinadala sa isang laban ay sasabihin, hindi ko alam, may gera pala, may labanan pala, pwede bang umatras? Wala ho. Sa umpisa pa lang ng pagsasanay, sinasabi na mga kapatid, may labanan. Ilan po sa atin ang sumunod sa Panginoon, sinabi na that after you became born again, you became Christ believer, ay may spiritual na labanan, physical na labanan. May mga paghihirap at minsan you bleed for Christ. Pag mainit nga lamang po, ang panahon, marami nang umaatras. Diba? Marami nang umaatras. Marami, mga Kristiyano, ayaw sa mainit na lugar.
Gusto nyo ba lugar natin lumamig? Sino gusto lumamig tong church na to? Ilan lang yung nag-amen? So, hiwalay natin. Yung nag-amen, lalagyan ng aircon dito. Lalagyan ng division dito. Pero yung dito, may division din. Yung may aircon, pupunta si pastor dito. Yung walang aircon, pupunta rito. Yung kalahati, pawis-pawisan. Yung kalahati, nanlalamig dahil sa aircon. Kayo, pawis-pawisan. Ayaw nyo na may aircon. Di ba? Parang alam nyo yung kasunod, kaya ayaw nyo magsalita ng amen. Di naman kayo hihinga ng pang-aircon. Mag-offering na lang kayo pang-aircon. Di ba? So may panganib mga kapatid, pero hindi siya umaatras. So ang kanyang sugat ng kahihiyan, o yung kanyang mga sugat ay hindi kahihiyan, kundi badge ng katapatan. Kaya kung meron man po tayong peklat o sugat, bunga ng pagsunod natin kay Kristo, hindi ho nakakayang sumunod kay Kristo. Hindi ho nakakayang sumunod kay Kristo at maglingkod kay Kristo kung puro panghiya, panlalait ang ating nararanasan dahil kay Kristo. Dahil yan ay bahagi ng pagkatawag sa iyo. Part of your calling. Yung mapahiya ka, ma-persecute ka, pero hindi isang kahiyan. So the action of putting something into operation, mga kapatid, the action of putting something into operation, kung si Pablo ay handang magdusa para sa Ebanghelyo, dapat ganon din tayo. Bakit? Iba si Pablo, iba tayo? Hindi. Iisang parada lang ang ating nilalakaran, mga kapatid. Iisang linya lang ang nilalakaran natin, nauna lang po sila. Kaya kung meron kang dapat lakaran sa buhay nito, yung nilakaran ng Panginoon, na sinundan ng mga apostol, na sinundan ng marami at libu-libong mga mananampalataya, tayo po ay nasa iisang guhit na nilalakaran. We have in the same footsteps. Kayo lamang po makakaalam niyan kung ang nilalakaran nyo ay paradang nilakaran ng ating Panginoon. Ngayon, kung si Apostol Pablo ay handang magdusa para sa Ebanghelyo, dapat ganun din tayo. Huwag tayong umatras sa discomfort or criticism. Ang soul winning ay hindi paligsahan ng galing, ng talino. Ito ay sakripisyo ng puso. Pagsasakripisyo. Now just imagine, kung si Jesus na siyang puno, ulo ng iglesia ay nagsakripisyo. Si Pablo at ang mga apostol ay nagsakripisyo. Gaano pa kaya tayo? So remember, your work for the Lord is not in vain. God sees your passion to know Him and serve Him more. Nothing is lost. Keep on trusting God and you will find rest for your soul. Number 2, pagpapagod sa paglilingkod. Hindi ho lahat ng paglilingkod ay nakakapagod. Para bang hindi lahat ng trabaho ay nakakapagod. Di ba? Hindi lahat. Kaya nga sabi ng isang tambay, di baling tamad, hindi naman pagod. Totoo kaya yun? Hindi ba pagod? Ba? Nakakapagod din kaya ang tambay? Oo. Maghapon ka ba naman tambay? Pambihira yan. Araw-araw na ginawa ng langit sa buhay mo, tambay ka, di ka ba napapagod? Second Corinthians chapter 11, verse 27. Verse 27, I have done hard
and tiring work, and many times I did not sleep. I have been hungry and thirsty. Many times I've been without food. I have been cold and without clothes. So hindi lang physical na sakit, pati pagod sa katawan at isip ay bahagi ng kanyang paglalakbay para sa kaluluwa. But take note, those words, sleep, hungry, thirsty, and without clothes. Sino po rito wala pang tulog? Sino dito wala pang tulog? Pero nag-church na. Wow, praise the Lord. Sino dito nag-church, puro tulog? Wow, praise the Lord. At least binayayaan ka ng puro tulog. Yung iba, binayayaan ng walang tulog. Mas nakakatakot naman yung walang biyaya ng pagtulog. Wala akong paggising yun. Di ba? So take note, sleep, hungry, thirsty, without clothes. Sabi ni Paul, I do not have sleep, or meaning sleepless po siya. Often, he had no proper place to sleep. At kadalasan, ang pasanin at mga pressure ng trabaho ang siyang nagpapanatili sa kanya ng gising. May realidad itong bagay na ito. Sa marami po sa inyo na nagtatrabaho. Di ba? Dahil doon sa pressure ng trabaho nyo, hindi nyo magawang makatulog. Say amen. Pag pressure ka, yung work mo from your office, dadalhin mo pa sa bahay mo, 12 hours ka na sa trabaho mo sa office, magto-12 hours ka pa sa bahay mo, pressure po yun at wala ka talagang tulog. Ganon-ganon si Pablo. Dahil doon sa pressure ng kanyang mission work, wala na po siyang tulog. There is no proper place to sleep. Alam niyo, sabi ni Jesus, nung may isang tao na nagsabi, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Humarap si Jesus doon sa nagsasabing susunod sa kanya. Ano ang sagot ni Jesus? Mabuti pa ang asong bundok. May natutulugan, may lunggang natitiran, pero ang anak ng tao, wala man lang mapagpatungan ng kanyang ulo. Kapatid, ganon, parang carbon copy si Paul. There is no proper place to sleep sa pagsunod kay Jesus. Kapatid, tayo, napaka-blessed po natin. Ang sarap ng tulog nyo kagabi. Diba? May electric fan. Nakadamit. Yung iba nakahubad. Pero hindi naman yung bunga ng pagkahubad ay dahil walang damit, kundi dahil sa init. Pero mas pinagpala ka pa kay Pablo. Dahil sa kanyang mission work, pressure from work, wala po siyang proper place to sleep. Kaya sabi niya, wala akong matulugan, wala nang time para makatulog. So nais niyang maabot ang mga tao sa mga lugar kung saan ang mga bagay na iyon ay hindi posible at itinuring niyang isang privilege at kaluwalhatian ang pagdurusa para kay Kristo. Hindi isang bagay na dapat iwasan sa anumang paraan. Praise the Lord. Dapat ganun din po pala ang ating mindsetting sa pagsunod sa ating Panginoon. Walang atrasan. Remember, when you baptize in water, ano ang kinakanta natin? I follow Jesus. Walang pagtalikod. Ano yung kantang yon? No turning back. No turning back. Umiiyak-iyak ka pa. Nung iahon ka sa tubig, hawak kamay mo yung mga taong kasama mong inilubog sa tubig na kumakanta ng no turning back. And then the first Sunday you attend, you are absent. Di ba? Sino pa ho rito ang hindi nababaptize? O magsisi ka. Hanggang ngayon, darating na lang si Lord, di ka pa baptize.
Tama-tama, may bagong hukay yata dito. Aangat natin. So parang magsasaka mga kapatid na nagtatanim sa gitna ng init. Hindi po madali ang magtanim sa gitna ng init. Pero iniisip niya ang ani. Habang siya nagtatanim, pero ang kanyang isip, may bunga ito. Ilan po sa atin mga kapatid ay challenge na magtanong ng ganito. Sa pag-evangelize natin, ano ang iniisip natin? Nag-evangelize tayo, pero may bunga ito, Lord. Ganun o ang magsasaka. Na nagtatanim sa gitna ng init, hindi mahirap. Ay, mahirap po yun. Buti pa po yung mga construction workers sa kalsada. Nakapaglalagay sila ng maliit na lilim. Pero ang isang magsasaka, wala hong lilim yan. Nasa gitna sila ng arawan at hindi basta pwedeng iwan ang kanilang ginagawa. Kaya hindi madali ang pagtatanim. Pero habang itinutusok nila ang binhi, itinatanim sa kanilang isipan, may bunga ito. May bunga ito. Sa pagtatanim nila, may bunga ito, may bunga ito, may bunga ito. Ganon ang mindset ng isang nagtatanim. Hindi sumusuko dahil alam niyang may bunga sa bandang huli. So the action of putting something into operation. Ang gospel ministry, mga kapatid, ay nangangailangan ng energy, time, at effort. Kailangan ng energy, time, at effort. Yes, mapapagod ka, pero ang bawat pagod para sa kaligtasan ng iba ay hindi sayang sa Diyos. Sa inyong mga nagtatrabaho, kailan naaalis ang inyong pagod? Dito ba may mga nagtatrabaho? O kasama ko kayong tambay? Dito ba may nagtatrabaho? Meron ano? O ibilang na natin yung tambay trabaho. Wala lang sweldo, di ba? Dito, may nagtatrabaho. Ayan. Kailan nawawala ang inyong pagod? Kayong mga nagtatrabaho. Pagsahod. Di, totoo naman di ba? Kaya yung bawat araw, Lunes pa lang, hinuhugot nyo na. At tinagurian tayo mga Pilipino na merong Monday sickness. Lalo na pag tumapat ng sweldo pa lang, Lunes, absent na. Bakit kamo alam ko yan? Yung trabaho ng asawa ko, pag Lunes, ang dami nagchat-chat doon sa group chat nila. Abudyo, absent po muna ako. Abudyo, half day ako. Pagdating ng half day, Abudyo, hindi na po ako tutuloy, late na po ako. Bukas na ako papasok kasi kasasaweldo lang nung isang araw. Lunes, that is Monday sickness. Pero nakakawala ng pagod ang sahod. Sabihin nga natin, sahod. Yan, di ba ang saya-saya? Sahod. Sahod. Nakakawala ho talaga ng pagod yun. Tapos tutuloy ka sa lugar na malamig, di ba? Si Pablo, wala eh. Wala. So, yun. Ang bawat pagod para sa kaligtasan ng iba ay sabihin nating nakakawala ng pagod at hindi rin sayang sa Diyos. Last, 2 Corinthians 11 verse 28. Pag-alala para sa mga kaluluwa. Ilan po sa atin dito nag-aalala sa ibang kaluluwa? O yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay, kaibigan, kakilala, nakilala, kikilalanin pa lang. Okay. 2 Corinthians 11 verse 28. Sabi po rito, in verse 28,
And there are many other problems. One of these is the care I have to all the churches. I worry about each group of believers every day. Imagine niyo si Pablo. Kaya doon sa pangalawang puntos, wala siyang proper place to sleep dahil sa verse 28, nag-aalala siya sa ibang grupo na mananampalataya araw-araw. So take note, not in the one in Corinth only. Hindi lamang ang mga itinatag niya sa iba't ibang lugar, mga kapatid, kundi maging ang mga simbahang hindi pa niya nakikita. In Colossians chapter 2 verse 1, ang sabi ron ni Apostle Paul, I want you to know how much concern I have for you and for those in Laodicea and others who have never seen in me. Kita niyo po, araw-araw niyang inaalala yung mga taong hindi pa siya nakikita. Pero inaalala niya kasi grupo rin ng mga mananampalataya ang mga taong yon. So ang lahat ng mga simbahan ay nakaugnay kay Kristo at sa reputasyon ni Kristo sa lupa. Kaya sa isip ni Pablo, lahat sila ay nakaugnay sa kanyang sarili. So, naaawa si Pablo sa lahat ng simbahan. Siguro, kung si Pablo, si Apostol Pablo, isa rin tayo sa kanyang inaalala. No? Para kay Pablo, ang pinaka mabigat na burden ay hindi ang latay, kundi yung kanyang malasakit sa spiritual na kalagayan ng mga tao. Naalala niyo yung illustration po doon sa tuklasin? Mas yung taong kumakain ng pagkain mula sa basura, pero ang sabi roon, mas nakakaawa ang taong gutom ang kaluluwa kaysa sa taong kumakain ng pagkain mula sa basura. Ganun ang isip ni Pablo. Nakakaawa ang yung kanyang malasakit sa espiritual na kalalagayan ng mga tao. Alam niyo po, may tuturing nyo ang inyong mga sariling napakapalad. Dahil may simbahan kayo, may dinadaluhan kayo, may mga pastor kayo. Maraming Kristiyano, lalo na yung mga lumipat ng lugar tahanan sa mga lugar na walang simbahang Kristiyano. Hindi ho para kami pasalamatan, kundi magpasalamat kayo sa Diyos. So parang magulang na hindi mapakali kapag alam niyang may anak siyang napapalayo sa tama. Kahit wala siya sa tabi nito. Bit-bit niya ito sa puso at panalangin. Ilan po sa inyo dito, minsan mga kapatid, this is a personal question, na matapos mong mawala at mawala ng ugnayan sa iglesyang ito, at binigyan ka uli ng Diyos na iugnay sa iglesyang ito, ilan sa inyo ang nagtanong at lumapit sa pastor at sinabi, Pastor, nung nawala po ba ako sa church na ito, inalala mo kami? Wala. Pero wala rin naman kasi na matapos mawala at bumalik at humarap sa pulpito at nagsabi, mga kapatid, malungkot ako at masaya. Una, malungkot po ako dahil mahaba-habang panahon na ako inalayo sa piling ninyo. Humihingi po ako ng tawad. Nawala yung responsibilidad ko sa iglesyang ito. Masaya ako dahil muli akong ibinalik ng Panginoon sa piling ninyo. Wala rin naman no? Wala. O kasi nga, wala tayong mindset na gano'n. Para lang tayong kabuti na matapos matunaw sa ulan, muling lalabas sa araw ng taginit. Tama ba yun? Baliktad. Ang kabuti ba lumalabas sa taginit? O natutunaw sa tag-init, lumalabas sa taglamig?
Meron po bang nakakaalam nun? Wala. Hindi kasi tayo magkakabuti. Kumakain lang tayo ng kabuti. So, in my conclusion, tandaan natin mga kapatid, ang paghihikayat ng kaluluwa ay may bayad. Pagdurusa, pagpapagod, at pag-aalala. But remember, the human soul is priceless. If Jesus paid for His life, who are we to retreat from a little sacrifice? Handa ka bang magbayad ng halaga para sa isang kaluluwa? Isang tanong. Handa ka bang magbayad ng halaga para sa isang kaluluwa? Remember the famous prayer of John Knox. As a Scottish reformer na nagsabi, "Give me Scotland or I die." Give me Scotland or I die. My challenge to you, brothers and sisters, in Christ, my friends, kung ibig po nating mapopulate ang church na ito ng maraming kaluluwa at magtagumpay every time na meron tayong evangelism, are we willing to pay the price for just one soul? Huwag na muna. Skip muna natin yung hindi natin kilala. Yung maaabot natin. Yung kasama mo sa trabaho. Kasama mo sa bahay. Na hanggang ngayon, hindi pa nila alam na born again ka. It's time for you to shine. Paalam mo sa kanila that you are a Christ disciple. Pray for one more soul. Pwede po ba tayong tumayo? Bago po ako magtapos sa panalangin, let's sing this song. At gawin po natin ito isang personal na kanta na gawin natin isang panalangin. And before we sing this song, mga kapatid, maglagay ka po ng isang pangalan sa iyong isipan. From this month to the next year, in the same month, mga kapatid, ito lang ang ipag-pray mo sa Panginoon. Yung taong gusto mo o ibig na ibig mong makakilala sa Panginoon. Mahal mo sa buhay? I don't know. Your BFF? I don't know. Sa mga estudyante, yung mga favorite teacher nyo, isang pangalan nyo. For the whole year. Hingi mo sa Panginoon. Lord, isave mo ang taong ito at gamitin mo ko sa tao. Yun yung po ilagay nyo sa inyong isipan. Ma-picture po ito sa inyong memory. For the whole year, pray to the Lord. Baka hindi pa po abuti ng isang taon, mga kapatid. Dahil doon sa desire ng puso. That's why let's this song becomes a prayer. Buksan ng Lord yung ating spiritual feeling. Ano ba yung feeling ng Panginoon para sa isang taong tiyak na pagkamatay niya pupunta ng impyerno? Let's pray na buksan ng Lord yung ating mga mata.
At makita natin, katulad ng pagtingin ni Jesus, na kapag yung tao namatay, pupunta ng impyerno. Wala akong pakialam kung anong estado niya sa buhay, mga kapatid. Yung taong mapipicture mo sa mind mo. Wala akong pakialam. Ikaw lang at ang Diyos. Pero challenge ko lang ito sa atin. Challenge ko lang. Huwag lang tayo maging masaya, mga kapatid, na sa simpleng prayer, tumanggap siya. No, dapat makita. Ang sabi ni Jesus, yung bunga makikilala sa kanyang gawa. Kapag ang taong ito nadala sa gawain ng Panginoon, naglingkod kay Kristo, nagpuri kay Kristo, yan ang bunga mo. Pero kung wala pa sa loob ng ganitong tahanan ng Panginoon, continue to pray. Hallelujah. Let's sing Hosanna. Lord, dalahin ko sa umagang ito, sa aming gitna, lumakad ka, Panginoon. Tumayo ka sa bawat tabi ng inyong mga anak. Ipuin niyo ang bawat isa sa amin. In the mighty name of Jesus. Coming on the clouds with fire, the whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy. I see His love and mercy, washing over all our sin. The people sing, people sing. Oh, hallelujah! Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, Lord God. With selfless faith, Lord, I see a new revival. We're on our knees. Sing Hosanna. Hosanna in the high. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. In my heart.
Hallelujah. Yes, break our hearts from what breaks yours. Katulad ni Paul, katulad po ninyo, pwedeng ang puso namin dinalisay na ninyo mula sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga karumihan. But today, Lord, tumatayo kami sa inyong banal na harapan bilang mga manggagawa ninyo, bilang mga taong tumanggap ng mga ganitong ministeryo, Panginoon. Posibleng ang puso namin ay dinalisay ng dugo ni Kristo. But today, I pray, basagin niyo ang pusong ito, Panginoon. Para sa mga taong wala pa sa iyong kaharian. Mga taong bumabasag sa puso mo dahil wala pa sa iyong paghahari, wala pa sa iyong kaharian. Kaya dalangin po namin, dalangin ko, Panginoon, sa grupong ito na umaawit, sumasamba, tumutugtog, sumasayaw sa iyo, Panginoon. Break our hearts from what breaks yours. For your glory, for your glory. Amen and amen.